Non-stop siya ba? All the time! Balik. Okay. Good morning, good morning. Yan, good morning na talaga. Yan. Masaya ka lang natin ngayon. So, hindi ko na patatagalin pa para mas mahaba yung maibigay niyang ano sa atin. So, welcome everybody sa Sunday service natin. And then, nilais kong ipakilala sa inyo ang ating walang sawang maganda, pasensyosa, at nanay nating lahat. Walang iba kundi si Pastora Elsie. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. Are we blessed? Sit down. Sit down. Pangyaw. Come on, sit. Come on. Come on. Are we really blessed? Sit down. Amen. Can we give a big clap offering to the living God? Yan na ba yung offering natin? Clap offering natin. Yung offering na. Clap offering na. Nadidigdig yung kaaway. Amen. Hallelujah. Alam niyo, pag pumapalakpak po tayo, the enemy will flee. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Kaming nakakapansin, kaya glory to God po talaga. Ayan, meron na naman tayong mga bagong kaibigan na bagamat hindi tayo nagkakaintindihan, pero yung puso ay nagkakaintindihan na. Amen? Hallelujah. Salamat po sa buhay na. Salamat po sa presensya. Bye! Bye saya. Hi. Hi. Bye. Uwi sila ng China. Ayun, dami nilang dala-dala. So, tayo na po ay mag-umpisa. Sabi nga ng kanyang salita, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded by the mouth of God. At alam ko po na kanina pa lamang ay excited na po tayo na makinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah, salamat sa buhay ng bawat isa, bagamat tayo napapagod sa buong linggo. Pagdating naman ng Sunday ay excited tayo na makadate ang ating Panginoon. Nawawala yung aking mga sandata. Ba't wala yung aking glasses? Saan ka upo, Pebs? Welcome back po pala sa ating minamahal na muse ng Chunuan, Miss Pebi. Namiss natin siya sobra. At sa ating kasamahan na matagal din natin hindi nakita. Ang pinakamaganda sa lahat, si Ate Claire. Ang Miss Universe. At syempre, hindi nagpapatalo yung kanyang BFF, si Ate Joy. Ang donya ng Chunuan. Alam, nakaka-break sa kanya. Ay, umpisan natin doon sa prinsesa. Sabi ko, sino kayong amo na dumarating? Ang ating prinsesa. Amen. At yung ating pangalawang attempt na ngayon, si ating anointed na gitarist. Sa tono pa lang, alam niya, hindi nakatono ang gitar mo. Salamat po sa buhay mo, Sis Russell. At we are very happy. Ang nagdala ay si Jubilin. Salamat, Jubilin. Napakabait at ating mabait at maganda. Anointed na gitarist at nagsi-second voice, naririnig ko si Ate. Salamat, palikpakan po natin si Ate Jenny. Yema pala. At ang kanyang kakambal. Para makilala natin yung bawat isa, si Ate Jenny, anointed na worship leader. At ang mabait, very generous na si Scotty. Amen, busy. Nagsasalpon. Hallelujah. Ang kanyang partner, since from the very start, walang iba si Ate Flor. Ang best friend niya, si Ate Joy, ang ating nag-iisang ate, pinakamagandang Donya. Ang kanyang pamangkin si Ate Cherry, sa mga hindi nakakaalam. At si Ate Claire, walang sawa kahit siya pa ay manggaling sa malayong lugar. Nakaka-bless po talaga. At ang ating bagong dating mula sa Pilipinas. Birthday celebrant. Si Bebe. At marami pang absent. At hindi natin nakakalimutan ang ating nag-iisa
Siya ay walang katulad talaga. Si Ate Marlene Pastor. Small but terrible. Amen? Kunti lang naman yung ating pag-uusapan, kaya medyo welcome muna tayo at kwentuhan muna. Pero bago ang lahat ay tayo po ay manalangin. Hallelujah, Pangalamat sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa presensya mo na ramdam namin kanina pa lamang ay damang-daman namin na may gagawin ka sa umaga po nito. Salamat po sa iyong buong linggo na pagsama mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, sinabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa salita mo na naihanda sa umaga po nito. At dalangin namin, Lord, na buksan mo ang spiritual eyes namin mga anak at maging ang spiritual ears namin para makita at marinig namin ang nais mo sa umaga ito. Dalangin ko, Panginoon, na ibababa ko sa pinakamababa at ikaw lamang ang may taas sa aking buhay. For it's not by might nor by power, but by your Spirit, Lord, whom I preach your word today in the mighty name of Jesus. Precious Holy Spirit, we invite your presence to join with us. We acknowledge that apart from you, I am nothing in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At patawarin mo kami kung meron man kaming nagagawang hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami in the mighty name of Jesus. At dalangin namin, Lord, na balutan mo ang lugar na ito na yung banal at makapangyarihang dugo. At anuman ang mga distraction sa lugar na ito ay hindi namin tinatanggap, pinapalayas namin sa pangalan ni Kristo Jesus. For you have given us the power and authority to trample down on snake and scorpion, and nothing will harm us. Nothing will harm your people and even our family in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin na namin ng may katagumpayan ang lahat ng aming gagawin sa buong maghapon sa tulong at biyaya mo. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen. Parang hindi ko mabasa. Wala yung glasses ko na naman. Meron yata dun sa ay matatagpuan po sa aklat ng Galatians 6 mula 6 and 7 lang naman ito. Basahin ko sa Tagalog, sundan niyo ako sa inyong mga mata. Dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ay siya rin itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang Panginoon ang siyang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Pwede na po tayo nito. Bilang kasimula sa ating pag-uusapan, sabi niya dito, dapat bahaginan. Ibig sabihin, yung mga tinuturuan, dapat tayong, bago ang lahat ang ating pag-aaralan ay sowing and reaping principle. Kung may itinanim, meron din tayong totoo po yan. Di ba nung tayo mga bata pa ay nung elementary po tayo, nababasa natin yung mga slogan natin sa dingding. Kung may itinanim, may aanihin. Siyempre, kung nagtanim tayo ng mabuti, aani po tayo ng mabuti. At bagang lahat ay may mga paalala po ng salita ng Lord. Katulad ng ating nabanggit kanina doon sa Matthew 6:33, sabi niya po doon, memoryado na po ba natin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ibig sabihin, seek ye first, meron po tayong godly life. Amen? We are living in righteousness. Tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon na mamuhay ayon sa righteous. Amen? Pangalawa, guaranteed life po ang ating mga buhay. Amen? At ang pangatlo ay we are living in godly life. Amen? Ang pangalawang paalala, sabi niya dito, Numbers 23:19. Basahin ko na lang. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o babago ang kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? So ang salita ng Panginoon talaga ay totoo. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Amen? Hallelujah. Ang pangatlo,
napaalala, John 8:47, ang mga anak ng Diyos ay nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Amen? Kaya dapat makinig po tayo. Amen? Kung ano ang mapapakinggan natin sa umagang ito, ay sa pamuhay po natin. So, ibig sabihin, anak po tayo ng Diyos. Amen? Nabanggit nga po ni Ate Pinky nung sandal yung John 1:12, ang sino mang tumanggap at nanalig ay binigyan na ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So ngayon ay tayo mga anak ng Diyos, kaya dapat makinig tayo kung ano yung pag-uusapan natin. Sa umaga po ito, 3 lang naman yon ay gawin na po natin. Amen? Hallelujah. Meron pa dito. James 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig. Ay, ginawa ko sila. Ayun, parang parehas sila. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito, dahil kung hindi, ano daw? Dinadaya daw natin ang ating mga sarili. Amen? Totoo po ang salita ng Lord. Amen? At dito na, Matthew 25:23, his master replied, well done. Pag ginawa po natin ang mga ito, sabi pa ng pagdating ng panahon, harap tayo sa Lord, sabi niya, well done, good and faithful servant. Amen. You have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. At ito yung pinakamaganda. Kaya wag po tayong magsasawa na maglingkod sa Lord, kasi pagdating ng panahon, harap at harap tayo sa Diyos. Amen. So sabihin niya sa atin, well done, good and perfect servant. So, ang ating mga pinag-aaralan, sabi niya ng John 6:33, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen? Hallelujah. So, ang ating pag-uusapan ay sowing and reaping. Kaya habang tayo buhay pa sa daigdig na ito, punuin na natin ang ating mga sarili ng pagtatanim. Tanim lang ng tanim. At pagdating ng panahon, aanihin po natin. Ano po ba yung pwede nating itanim? Siyempre, mga kabutihan. Amen? Bilang mga Kristiyano, tanim lang tayo ng tanim ng mabubuti. Amen? Pagdating ng panahon, ay ito na pala yung ani ko. Kung anong tinanim mo, ay siya rin aanihin mo. Halimbawa, kung nagtanim tayo ng mangga, edi aani tayo ng mangga. Kaya sa umagang ito, tatanggapin natin yung binhi ng pagtatanim. At kapag ito ay ating itinanim, ay pagdating ng panahon, ay aanihin po natin. Amen? Halimbawa sa mga guro, siyempre, ano ginagawa ng mga guro? Nagtatanim sila ng karunungan sa mga estudyante. Amen? Kapag natuto na yung mga estudyante, mayroon ng graduation, yun po yung inaani po nila. Amen? Ganun po ang buhay Kristiyano. Laging tanim ng tanim. Kung nagtanim tayo ng pagpapatawad, ano po ang anihin natin? So, siyempre, pagpapatawad din. Amen? Ilang beses po ba tayo pwedeng magpatawad? Ang sabi po ng Biblia is 70 times 7. So, ibig sabihin po noon is unlimited. 490 times dapat po tayong magpatawad sa isang araw. Baka minsan lang nagkamali si Mahal, hindi mo ba matapatawad? Sabi ng Biblia, Mahal, tandaan mo, mahal ang bigas. Sabi ng Biblia dito sa pagpamatawad, lumampas, Matthew 18:21, sabi niya, hanggang 22, 77 times dapat magpatawad po tayo. Kasi kung tayo nagtanim ng pagpapatawad, pagdating ng panahon, papatawarin din po tayo ng Panginoon sa lahat ng atin. Kasi we are still living in this world, marami po talaga mga pagkakamali, pero dahil pinuno natin yung ating buhay ng pagpapatawad, siyempre anihin natin. Sabi ng Panginoon ay doon sa Matthew 6:15, pakihanap mo nga Ate Flor, hindi ko kabisado. Matthew 6 verse 15. Matthew 6 verse 15. I also forgive you, sabi nga. If you don't, But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Your Heavenly Father will forgive you. Do not forgive others their sins. Your Father will not forgive you. if you
don't forgive daw, ang Panginoon ay hindi din tayo patatawarin. Kaya dapat lagi tayong magpatawad. Amen. Punuin natin ang buhay natin ng pagpapatawad. Di ba nung pinako ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo, ano yung isa sa kanyang huling wika, Father, forgive them for they know not what they are doing. So, pagpapatawad pa rin yung tinuturo ng Panginoon ko sa atin. Ang kasabay na ng pagpapatawad ay, pag magpatawad tayo, nagtatanim din tayo ng pagmamahal. Amen. Pagmamahal sa bawat isa. Hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng mga nakakasalumahan natin. Amen. Mahal po natin ang bawat isa. Kahit hindi natin kilala, mahal din po natin. Yun nga, share natin, Lord, sa ating GC na, diba, na-bless ako. 1 John 1:19, ba yun? Yeah, we love because He first loved us. Kung ano yung tinanggap natin sa Panginoon, yun din yung ina-apply natin. Eh kung pagmamahal yung tinanggap natin, kaya natin ibigin yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Kahit sinasaktan ka na, mahal mo pa rin. Mga tao ko. So, punta na tayo sa ating pag-aaral. Lagi natin natandaan, kapag binubuklat po pala natin ang Biblia, ito po yung inhale, exhale ng ating buhay. So pag sarado yung Biblia, syempre mamamatay na yung ating spiritual life kasi hindi tayo nagbabasa. Halata yung mga nagbabasa kasi alam na alam yung, halimbawa, na mali ka ng type, sasabihin, uy, mali yung type mo, hindi mo yata nakita. Ganun po. Kaya lagi po tayong nagbabasa basahin po natin ang salita ng Panginoon. Kapag nilaliman natin ang pagbabasa ng salita ng Lord, may mga tatlong mahalagang bagay na ating madidiscover. Ito po yung tatlong mahalagang matatabang lupa na dapat nating lingapin o bigyan diin. Amen? Ano po itong mga tatlong matatabang lupa na binabanggit po natin? Ang una po na sa tatlong matatabang lupa ay walang iba kundi ang ating mga magulang. Buhay po pa ba ang ating mga magulang? Amen. Amen. Yung mga wala na, syempre, bago sila lumisan, pinadama na natin yung pagmamahal sa kanila bago sila lumisan sa daigdig. Kasi pag hindi natin pinadama, andun pa rin yung guilt, pero there is no condemnation naman. Tapos na po iyon. Amen. Kung anong tinanim natin sa ating mga magulang, aanihin din natin. Kaya punuin natin ng pagtatanim. Habang buhay pa ang ating mga magulang, ipadama na natin yung totoong pagmamahal sa kanila. Hindi? Huwag na natin hintayin na sila pa yung mangumusta. Lagi natin silang pagkumustahin, tatawagan. Alam niyo ang nanay ko, magmi-miss call yan. Tapos, di sasagutin ko naman. Sabi niya, anak, nakaka-istorbo ba ako? Sabi niya, hindi naman inang, bakit? Na-miss kita matagal ka na hindi tumatawag. Ay, pasensya na. Hindi, mag-marites kami. Ganon, marites. Sige. Okay lang inang kasi naka-bluetooth naman ako. Tapos, ang una kong tatanungin, kumusta na inang? Anong inulam mo kanina? Tinatanong ko talaga yung anong ulam niya. Di sabi naman, sa sahod, sabi ko, bibigyan ko kayo ng pambili ng karne ng kalabaw kasi yun ang paborito niya. Karne ng kalabaw. Ewan. Kaya pag tayo nagsahod na, padalhan po natin yung ating mga magulang ng kanilang. Kasi ang mga magulang hindi na sila hihingi sa atin ng pambili ng magandang damit, alahas. Ang kailangan lang po talaga ng mga magulang natin, lalo yung mga age 60 pataas, masarap na ulam. Amen. Yun po. Yes, Opo. totoo Masarap yan. na ulam. Ano ba, may magtinda, kahit 5 pesos lang yun kung hindi natin binigyan ng pambili yung mga magulang natin kasi hindi naman na sila nagtatrabaho na, nandun lang sila sa bahay. Bigyan na natin ng pabili nila ng masarap na ulam, pabili ng gatas nila. At pag ginawa natin yun, magiging masigla po yung ating mga nanay, wala silang sakit. Amen? Mawawala yung sakit. Pakibasa po natin yung Efeso 6, 1 hanggang 3. Basahin mo nga, Ate Pinky. Yung meron tayong mic na isa atin. Basahin mo. Para maganda. Efeso 6. Chapter 1.
Yes. Doon sa Nainom. doon sa Elections. Not this one. Ephesians 6, 1, 2, 3. Mic test. Yan, para wag basa din kaya. At English na nga lang, Ephesians 6, 1 to 3. Instruct children to obey and honor their parents, promising well-being and long life, as it is the first commandment with a promise. Fathers are commanded not to provoke their children to anger, but to raise them with the discipline and instruction of the Lord. Amen. Praise the Lord. Ganda, magbasa din tayo mamaya. Ganda. Sabi niya dito, basahin ko ulit sa Tagalog para mas malinaw. Isa sa mga tatlong matatabang lupa ay walang iba kundi ang ating mga magulang. Kaya kapag buhay pa yung ating mga magulang, ipadama na natin yung pagmamahal. Kasi meron tayong mga pangako ng Panginoon na ating aangkinin. Hallelujah. Sabi niya dito, mga anak. Sino yung mga anak? Siyempre tayo kasi may mga magulang pa tayo, ano? Sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama't ina. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ano po yung pangako? At ito yung pangako niya. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Kaya natin pinag-aaralan mga kapatid. Alam niyo, nung nabasa ko ito, mapagmahal talaga ako sa mga magulang ko. 11 kaming magkakapatid. Ako talaga yung talagang sumusunod. Yung mga kapatid ko, mga rebellious sila. Kasi yung tatay namin ay sobra naman talaga. Kunting pagkakamili lang, hindi lang palo, kundi bugbog talaga yung nangyayari sa amin. Ha? Yun yung pagdidisiplina niya sa amin. Military discipline talaga. So ang ginagawa ko, kapag may kasalanan ako, malayo pa lang, umiiyak na ako. Umiiyak na ako. Kahit kunting kasalanan kasi talagang bugbog yung nakikita ko mga kapatid ko ganon. Pero ako talaga, magmula bata, hindi ako nabubugbog. Kasi umiiyak ako talaga. Tapos pag lumapit na ako sa tatay ko, talagang buhos na yung luha ko. Tatay, patawarin pa ako. Ganun na. Bakit ka umiiyak? Kasi baka bugbugin niya ako. Ay, sinasabi. Kaya naawa yung tatay ko sa akin. Mapagmahal talaga ako sa mga magulang at the same time masunurin. Kung anong sinasabi niya, sinusunod ko po talaga. Kaya to God be the glory. Tignan niyo, sa 11 namin magkakapatid, ako lang yung nakatapos sa pag-aaral. Kahit pinipigilan ako ng tatay ko mag-aral noon that time, sabi ko, wala na nga kayong binibigay na pang-allowance ko, pang-tuition ko, pang-miscellaneous ko, ayaw niyo pa akong mag-aral. Kaya pinipilit ko talaga mag-aral. Yun lang yung naging kasalanan ko sa tatay ko. Amen? Sabi niya, sige, huwag muna kayong papasok ngayon. Punta kayo lahat sa bukid, magtanim. Ang ginagawa ko, pupunta naman ako pero dala-dala ko yung bag ko, yung libro ko. Tapos yung mga kapatid ko, binubuhat nila yung ibang gamit ko. Tumatakas ako, pumapasok ako. Yun yung mga naging kasalanan ko noong buhay pa ang tatay namin. Kaya to God be the glory, kahit doon pa man nung nag-graduate ako, tuwang-tuwa naman po siya kasi pinakita ko na may pangarap talaga. Ayaw ko talaga ng ganitong buhay. Yung laging bukid na lang, bahay na lang, bukid. Oh, ganun ko. Kaya nung nakapagtrabaho na ako, alam niya yung tatay ko, andito na ako sa abroad kasi huwag niyo nang imamaritas maaga kasi ako nag-asawa. Kaka-graduate ko lang ng college. Akala ko maganda na yung buhay ko. Yun pala, start na yan yung, ayun, di ba yung pag-aasawa ay umpisa ng ano yan, umpisa ng, ano yan, infierno ng buhay. Kaya, nung nag-asawa ako, wala na, hindi ko natulungan yung mga kapatid ko na tumulong sa akin din sa pag-aaral ko, tapos yung tatay ko, nag-abroad na ako. Nung medyo malaki-laki na, mga 2 years old pa lang yung anak kong bunso noon, nasa Singapore na ako. Tapos pagka hindi ako naging successful sa Singapore, umuwi ako ng Pilipinas, merchandiser ulit, merchandiser ako, tapos after 1 year, nung nag-graduate ng mga anak ko ng kinder, pumunta na ako dito sa Hong Kong. Mula noon hanggang ngayon, nandito pa ako. So almost 17 years. Nung nagsahod na ako, tinatawagan ko ang tatay ko, tatay, kumusta na po kayo? Eto anak, ang pinakamaganda kong anak at hindi tumatanda. Sabi niya naman, ang ganda. Yun yung namimiss ko sa kanya. Namatay na kasi po ang ating tatay.
mapagmahal po ako sa tatay talaga. Kahit ganun siya, mahal na mahal ko talaga siya. Amen. 10 years na siyang nawala. Oo, 10 years na kasi 2016, mga ganun. Namatay na po siya. Sa bisyo. Chain smoker kasi siya. Ayan. Alam niyo, lagi kong sinasabi sa kanya, Tay, nagsahod na ako. Ito na yung pambili niyo ng gatas niyo at masarap na ulam niyo ni Inang. Ayun lagi yung, kada magsahod ako, ano yung ginagawa ko? Hindi man malaki, kasi may pamilya na ako, at least hindi natin nakakalimutan. Alam niyo pala, yung mga ginagawa natin na mga ganon, hindi yan nalilingid sa mata ng Diyos. Kasi bilin niya talaga na mahalin at lingapin ang ating mga magulang habang sila ay buhay pa. Anong pangako niya doon na sinabi? Hahaba at lalawig ang ating mga buhay. Ito yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa ating mga Kristiyano na habang buhay pa ang ating mga magulang, ipadama na natin yung pagmamahal. Hindi yung malapit na siya sa finish line, tatay, ito na lechon, ito na yung, yung gatas na 2,000 plus. Ano ba yung ensure? Ito para lumakas ka, it's too late mga kapatid. Amen. Habang medyo malasahan pa nila yung sarap ng lechon, bilan na natin sila. Pag nagsahod o birthday niya, meron yung surprise gift ba? O kaya yung money cake. Alam niyo yung mga magulang, nahihiya silang magsabi po sa atin na parang gusto rin nilang ma-experience yung mga ganun kasi nakikita din nila yung hirap natin. May mga pamilya na tayo, pero once in a blue moon, ipaano naman natin, ipadama natin sa ating mga magulang na ma-experience din nila yung mga ganun. Habang malakas pa sila at habang malasahan pa nila yung grapes. Diba yung mga magulang, gusto kasi ang mahal kasi ng 1 kilo ng grapes sa atin, 300 plus ba yun? Malala ko, nanay ko nung sumabay siya sa akin pumunta dito sa Hong Kong. Akala na siguro kasi, ang dami-dami kong pera. Anak, grapes. Eh di, sige, bili tayo. Sabi ko naman. Tapos ang tinanong ko, ay, Inang, pwede kalahating kilo na lang kasi wala yata tayong pambayad. Pagkasama natin yung ating mga magulang, kailang may bala dapat. Kasi yung mga magulang, pagkain po talaga masasarap ang gusto nila. Hindi na sila nagpapabili ng mamahaling alahas, mamahaling damit. Ang gusto talaga nila, ulam, pagkain, merienda. Ayun, yun. Ngayon, ang nanay ko, malakas pa siya kasi siyempre 11 kaming magkakapatid. Hindi man lahat kami nagbibigay, at least may mga nanggagaling sa bawat isa na pangbili niya ng pagkain niya. Kaya pag ako'y tumatawag, Inang, may pambili ka pa ba ng pagkain? Ang dami nang dumadaan dito, anak. Nakakagastos ako ng, sige lang, enjoy mo lang kung anong gusto mo, sige, kainin mo lang. Kaya tuwang-tuwa po yung nanay ko, at yun ang dahilan kung bakit malakas pa siya, kasi yung lagi ng panalangin na sana habaan pa ng Panginoon ang buhay ko kasi nai-enjoy ko yung pagmamahal ng mga anak ko. Ayun po. Kaya, mga kapatid, habang buhay pa ang ating mga magulang, ano man yung kanilang mga sitwasyon, minsan may mga magulang po tayo na medyo ulyanin na, makulit na po sila. Huwag po nating sisigawan, huwag nating papaluin. May mga nakikita kasi ako sa Facebook na binubugbog pa nila yung kanilang mga magulang. Alam niyo po, babalikan po tayo ng Panginoon. Kasi bakit? Bilin po ng Panginoon na mahalin natin. Imagine, 9 months nila tayong binuhat sa kanilang sinampupunan. Tapos nung pinanganak nila tayo, pinag-aral tayo. Imbes na kakainin nila yung masarap na pagkain, ibinibigay pa para sa atin. Imbes na ibili nila ng ulam na nag-aaral tayo, ibinibigay pang baon para sa atin. Kaya naman, dapat ngayon at meron naman na tayong trabaho, kahit may mga anak po tayo, huwag natin kakalimutan yung ating mga magulang kung sila pa ay buhay pa hanggang ngayon. Amen. Alam niyo yung tatay ko nung ugali kong nagbabox ako, lagi akong nagbabox. Isang pagkakamali lang yung dahil hindi ko naman expect na ganun po talaga yung mga magulang. Hindi nila masabi talaga yung gusto nilang sabihin. Siyempre excited sila, may mga pangalan yung nilalagay na ito, kay Inang ito, sa mga kapatid ko ito, mga kapamangkin. Nag-expect siya na meron din siyang pangalan. Wala talaga akong nailagay hanggang sa namatay na ang tatay ko. Lagi ako nagpapadala ng box, hindi ko talaga nalagyan ng pangalan. Alam mo, yung sombrero na binigay ko nung sinalukong niya ako sa airport, yun yung lagi niyang suot-suot. Araw-araw niyang suot-suot. Alam mo, sabi niya sa
kay Inang, lagi kong isusuot ito kasi bigay ito ng anak ko eh. Yun, lagi yung suot-suot talaga yung sombrero. Kaya bilang mga anak, bigay po natin. O kaya i-shopping po natin yung ating mga magulang. Pagdating natin, pag-uwi natin, hindi ko alam kung sino mauna sa ating uuwi. Uwi ako sa pangarap ko talaga, i-shopping ko yung nanay ko at maging ang biyanan ko. Kasi sila ay mga matatabang lupa na kailangan natin ipadama habang malakas pa sila. Amen? Amen. Huwag na natin hintayin na kapag namatay na siya, bakit ka namatay tatay? Hindi mo pa napuntahan yung bahay ko. Bakit yung bahay mo noon? Buhay pa ang tatay mo, sinundo mo ba para ipasyal sa bahay mo? O nasasayangan ka doon sa pamasahe? O kaya sayang ibili mo ng gasolina ng sasakyan mo para sunduin ang tatay mo? Alam niyo? Ngayon malapit na ang Mother's Day, ano? Kahit malayo tayo sa ating mga magulang, padalhan naman natin sila ng ano. Oo, kahit ano lang, kahit 1,000 lang pambili niya ng pretty dress niya, kaya yung gustong-gusto niyang ulam niya, no? Ang nanay ko talaga, mana ako sa kanya, pretty dress talaga yung lagi niyang, ano ba isusuot ko sa birthday ko? Excited siya kasi ang dami mabibigay na pambili niya ng pretty dress niya. Hindi niya talaga alam kung anong susuotin niya. Amen. Ganyan po, kung mapagmahal tayo sa ating mga magulang, siyempre aanihin natin yan, ganyan ang gagawin ng ating mga anak sa ating pagdating ng panahon. Siyempre hindi naman natin sinabi na, anak, nakatapos ka na, gawin mo din yung ginawa na. Alam na ng ating mga anak yan. Alam niyo po yung mga anak ko, malayo man ako sa piling nila, pero sila talaga yung nag-remind sa akin nun, kasi alaga sila ng mga lolo't o lola, yung mga biyanan ko. Noong time na mahina na po yung biyanan ko, ang anak ko talaga, yung kanyang allowance, nagtitipid siya, hindi siya kumakain sa school para may pambili siya ng masarap na prutas para sa lolo niya, kasi mahal na mahal niya. Amen. Papalakay, punta na ako sa school, pagdating ko, bilhan kita ng orange, bilhan kita ng apple, kasi gusto niya makita yung lolo niya na malakas pa. Ayun yung, tapos sinasabi niya sa akin, ma, yung allowance ko, binili ko na lang ng prutas ni Papalakay kasi nakikita kong parang gusto niyang kumain ng ganito pero wala siyang pambili. So ang ginagawa ko noon, pag nagpapadala ako ng allowance sa mga anak ko, ito kay Papalakay mo, pambili ng masarap na ulam. Yun lang. Yun lang ang gusto nila, masarap na ulam. Kaya ako ito sinasabi para wala tayong pagsisihan pagdating ng panahon. Amen. Ganyan po dapat tayo mga kapatid. Hallelujah. Ano pa? Ang pangalawang matabang lupa na kailangan nating lingapin ay walang iba kundi ang church na ating pinupuntahan. Amen? Bakit po? Pakibasa mo nga ate doon sa Malakay 3:10. Ate, saan? Ikaw na lang, Russell. Yung mic. Yung microphone. Malakay 3:10. Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen. Ang liwanag po ng salita ng Panginoon. Sabi niya dito sa Tagalog, pero ngayon daw, amen, hinahamon ko kayo. Sinong humamon? Subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi lang sobra, kundi sobra-sobra. Yung ibang translation, aking buksan ang durungawan. Hindi pintuan, kundi mga
bintana ng pagpapala at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Saan po natin, wala na yata. Saan po natin dadalhin daw? Sa templo. Para may magamit. Amen? Tayo yung nagbibigay, hindi dahil gusto nating maligtas. Ligtas na po tayo mga kapatid. Ito lang yung sakripisyo ng obedience sa salita ng Panginoon. Amen? Nagbibigay tayo dahil, hindi lang dahil nakokonsensya tayo, baka pag hindi ko ibigay ang para sa Lord ay babawiin din ng Panginoon ito sa atin. Minsan ganun po yung mindset po natin eh. Kaya pala nangyari yung ganito, napunta sa hospitals yung tithes ko kasi hindi ko binigay sa Lord at mas marami pa yung nawala. Nagigilt po tayo. Amen? Nakokonsensya po tayo. Yung mga iba naman ay magbigay ako para gusto kong payamanin po tayo, payamanin tayo ng Panginoon. Greediness. Amen? Hindi lang dahil doon. Alam na po ng Panginoon, tinitas lang niya po tayo. Diba? May kasabihan, ang mga Ilocano daw ay kuripot. Pero hindi ako naniniwala doon. Ang sabi niya doon sa Proverbs 11, sabi ni Ate Kati, buti na lang hindi ako Ilocano. Pero noon yun. Sabihin mga Ilocano, noon yun, hindi na ngayon. Noong nalaman natin ang katotohanan, sabi ng John 8:32, you know the truth and the truth shall set us free. So, nung nalaman natin, hindi lang pala ganun. Alam mo kasi, ang tikom na kamay, sabi doon sa Proverbs, ay naghihirap. Subalit, ang bukas na kamay ay mas lalong nayaman. Amen. Naghirap na nga yung tikom na kamay, namatay pa yung kanyang mga kuko. Bakit? Dahil sa sobrang higpit ng pera, hindi dumalo yung dugo sa kanyang kuko. Kaya, tignan niyo mga katabi niyo, patay po ba yung mga kuko? Buhay na buhay. Buhay na buhay. Glory to God. Wala pong kuripot dito. Amen? Ganyan po ang mga anak ng Lord. Laging bukas ang kamay. Alam mo, pag bukas ang kamay mo, para po tayo mga balon ng pagpapala. Nakakita na po ba tayo ng balon? Yung balon, habang sinasalok mo yung tubig sa balon, mas lalo siyang napupuno yan. Hindi mawawalan. Yan yung sekreto po ng pagbibigay. Nagbibigay tayo dahil hindi lang dahil tayo pinapayaman ng Panginoon, kundi dahil ang pinakamahalagang dahilan ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga bagay na meron tayo na galing lahat sa Kanya. Gratefulness. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Panginoon, salamat. Salamat sa kalakasan, salamat sa kalusugan. Alam niyo mga kapatid, marami akong testimony. Maging ang mga palay namin. Amen, nakala namin ay wala nang pag-asa. Pero sa Panginoon, may pag-asa. Dumating yung time na binaha yung palay namin. Tapos lahat ng mga tanim namin ay natumba na. Wala na talagang pag-asa. Sabi ng aking asawa, mahal ko. Ayun. Di ba? No, alam niyo yung tawagan namin, mahal ko. Alam mo, pag binago ko yan, sabi ko, darling, naku, may lalaki na ako. Kaya hindi pwedeng bayi. Alam, tinas ko siya, sabi ko sa kanya, when, darling, bakit iba na yung tawag mo? May lalaki ka na, narungsan ka na yata. Grabe ka naman. Tinesting lang kita eh. Sabi ko, kasi hindi naman yung tawag. Kaya huwag natin babaguhin. Kung meron tayong mga garden, kung ano yung tawagan, huwag natin babaguhin. Mabugin talay. Ayan, balik tayo sa tabi. Na ano yung aking, ng aming palayan, natumba na lahat. Wala nang pag-asa talaga, sabi niya. Sabi ko meron, kung sa mundo walang pag-asa sa Panginoon, maraming pag-asa. For God, all things are possible to those who believe. Sabi ko naman, pagkatapos ng 3 araw, bisitahin mo. Nagulat po yung asawa ko, alam niyo nang nangyari? Bumangon na yung aming mga palay. Kaya God is good. Tinitingnan na. Sabi nga dito, test me in this. Hinahamon kita. Ayan. Nasubukan mo. Subukan natin. Yan ang mga sikreto. Hindi lang sa mga ganong bagay. Alam mo po ba, yung pamangkin ko, matagal nang gustong magkaanak. Pero dahil bakit hindi ka pa nagbubuntis? Kailan mo kami bigyan ng maganda at gwapong apo? Sabi ko naman, wala pa rin nabubuo, tita eh. Ganun. Eh sabi ko, sige nga, ilay hands mo yung true phone. Sabi ko, ilay hands mo yung iyong chat.
yan. At mag-pray tayo. Sabi ko, Lord, I declare within this year, magbuntis ka na. Eh, glory to God, nung that time, bago mag-December, nagbuntis na nga yung pamangkin ko. Kaya, God is good. Ganyan kabuti ng Panginoon by faith. Kasi, we are living by faith and not by sight. Amen? Hallelujah. Ayun nga yung nangyari. Tapos, nung mag-4 months na yung bata, na-find out na may bukol. Yung mattress. Sabi niya, Tito, nandito ako sa, saan ba yung operahan na siya doon sa, operating room, doon sa OB-GYN na niya? Kasi kailangan daw akong operahan. Naka-lockdown na siya ng gano'n. Ay, bakit? Kailangan daw tanggalin yung bukol dito. Dito sa mattress ko po eh. Sabi yung gano'n. Ganun ba? Sabi, naglalakad ako that time. Sabi ko, sige, maghanap ako ng lugar na pwede akong mag-pray kasi nandito ako sa daan. Sabi ko, gano'n. Nag-pray po kami ng pamangkin ko. Sabi ko sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw bukol ka, matunaw ka. In Jesus' name. Panginoon, sabi ko, hiniling namin ang batang ito, huwag mo hayaan na magkaroon ng delay ang mga pangyayari kasi operahan ay rebuke. Sabi ko, mamaya i-ultrasound ka, mawala na yung bukol na yan. In Jesus' name. Tapos yung umiiyak na, tumawag ulit yung pamangkin ko. Sabi, Tita, bakit? Sabi niya, alam mo ba na inultrasound ako ulit, nawala nahanap ng OB-GYN ko, nawala yung bukol sa mattress ko. Ay, ganun ba? Umiiyak kaming dalawa ng pamangkin ko. Sabi ko, God is good, to God be the glory. Sabi ko sa kanya, alam mo ba tito, nakasave ako ng more than 120,000 sa araw na ito. Kaya ganyan kabuti ang Panginoon. Kung tayo ay sumusunod, obedience po kasi yun, ang glory po to God with the glory. Hindi po tayo yung ginagamit lang po tayo ng Panginoon to glorify His name. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi lang po yan mga kapatid. Ang dami ko mga testimony sa mga anak ko din. Hallelujah. Yung anak ko na sabi niya, Mama, allowance lang yung naibigay mo. Sabi niya sa akin, that time minsan, nung nag-aaral pa siya. Kasi siya kaka-budget. Galingan mo mag-budget. Kasi kung hindi mo galingan mag-budget, sabi ko sa kanya, wala kang pang-tuition. Mag-ano ka na lang, mag-promissory na ka. Eh wala nga talaga siyang pang-tuition kasi pang-allowance lang yung naibigay ko. Magkano ba yung pang-enrollment? Sabi ko, Mama, kahit 2,500 lang. Meron yan na hindi hinahayaan ng Panginoon na kawawa ang kanyang mga anak. 24 verse 1 ng Psalms, the earth is the Lord and the fullness thereof. Kung ano man, lahat ng nasa langit at sa lupa ay pag-aari ng Panginoon. Ito yung mga anak ng Diyos at hindi niya hinahayaan na kawawa ang kanyang mga anak. Yung paborito kong 37:25 ng Psalms na sabi niya doon, I have been young and now and old, yet I've never seen the righteous forsaken, nor his descendant begging bread. Hindi talaga kawawa ang mga anak ng Lord. Yun yung mga pinanghawakan mo. God Himself will provide. Lumabas po ako that time. Amen? Nung lumabas ako, nakita ko si Grandpa may tulak-tulak na kariton. Sabi ko, Grandpa, I want the nuggets. O sige, kunin mo, it's still very new. Tatapon niya po yun. Kinuha ko, tapos pumunta ko sa back door. Binuksan ko po yung maleta. Nakita ko doon, puro basura, pero it doesn't matter. Tapos nung doon sa pinakaloob ng maleta na yon, may 5 red packet nang palagay. Sabi ko, Lord, ito na yun. You really provide what I need. God Himself will provide. Yan yung pinanghahawakan ko. Tapos yung binuksan ko yung 5 red packet na yon, ano yon? Tigwa 100 naman po yung laman. Yeah? That time, sabi ko, nag-video call kami agad ng aking anak. Sabi ko, anak, tignan mo itong hawak-hawak ko. Ano yan, Mama? Siyempre, red packet. Sabi niya naman, di ba sabi ko sa'yo kanina, hindi hinahayaan ng Diyos na kawawa ang kanyang mga anak. Ito na yung kasagutan ng pang-tuition mo. Hulaan mo kung magkano. Tigwa 100 po mga kapatid. Magkano nga yung pang-enroll niya, 2,500. Sumobra pa. At meron pa akong ibinigay sa church. Ganyan po kabuti ang Panginoon. At kung saan tayo nag-a-attend, ito lang po, nililinaw po ng salita ng Lord, doon po natin ibibigay yung para sa Panginoon. Ngayon, kung meron po tayong mga church sa Pilipinas na kinabibilangan, yung ibibigay po natin doon ay mga love gift lang po natin, offering, love offering, mga ganun po. Kaya kung saan tayo kumakain, maalala ko nga si Bebs noong diba, nandun pa kami sa kabila, sabi niya, meron akong tatanungin po sa inyo. Sabi niya, ano po yun? Kasi supporters po talaga ako ng church.
Pero ngayon, saan ko po ba dapat ibigay ang para sa Lord? Ayan yung tanong ni Peps. Hindi ko naman sinabi na mag-text ka, di ba? Sabi ko, ikaw, kung saan ka ba kumakain ng salita ng Panginoon? Siyempre dito, nasa sayo kung ibigay mo ang para sa Panginoon para mas lalo ka pang pagpapalain. Kaya nga, glory to God, hallelujah, na inipon ng Lord ang puso niya at supporters din po siya sa gawin ko. Praise the Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Ganon kabait ang Lord. Amen. Paano ba yung pagbibigay? Halimbawa, pero hindi namin sinasabi na ibigay po natin kung hindi pa natin naunawaan ang salita ng Panginoon. Kasi baka mamaya i-blame nyo sa pastor na, ikaw kasi pinilit mo ako na magbigay na hindi ko naman naunawaan. Na-experience ko kasi yan. Nang that time na pinagpala ka ng Panginoon, tapos nung nagbigay siya, binato sa akin, bakit mo kasi ina-insist yung mga bagay na hindi ko naunawaan? Amen? Doon po sa kinikita natin, yung 10%, yun po yung para sa Panginoon po talaga yun. Huwag po nating hahatiin kung talagang naunawaan natin yung salita ng Lord. Amen? Saka pa lang tayo magbibigay sa Panginoon doon sa 90% na natitira. Doon pa tayo kukuha ng offering natin, ng mga pledge natin, doon tayo kukuha. Amen? At hindi lang naman sa church ibibigay yung tithes, pwede rin sa mga gulang po natin, o sa mga nangangailangan, sa mga kapatid natin. Amen na ganun po. Yun lamang po ang ating maipapaliwanag patungkol po sa pagbibigay po, pagsuporta sa gawain. At ang pangatlo, meron pa pong isa, na isang matatabang lupa na kailangan natin lingapin, ang mga pastor po natin. Hindi lang financially, salamat po sa buhay nating lahat. Salamat po sa ang presensya nyo. Yan yung napakahalaga po na, at saka yung magandang banding po natin. Yan yung napakahalaga. Amen? Na kailangan suportahan din po natin ang mga pastor natin. Huwag yung kailangan po natin tulungan ang mga pastor. Nabibless nga ako sa buhay natin lahat, lalo kay Ate Joyce. Lagi kong narinig, tignan mo, ang dami pa rin bit-bit ni Pastora. Pilit niyang kinukuha yung mga dala-dala ko. Alam niyo, in my heart of hearts, thank you sa mga pusong ito na alam ko po yun lahat. Lagi ko rin pinapasalamatan sa Panginoon yung mga suportan yung ganyan po sa akin. Noong una nyo nga akong nakita, ang dami ko talagang dala. May backpack pa ako, may gitara pa ako, ano pa, at marami pang iba. Ngayon, konti na lang yung dala ko. Yung mga bigay-bigay ko na lang yung mga dala ko. Kasi, yung buhay ko talagang passion ko na talaga. Kung anong meron ako, binibigay ko po talaga. Ganyan po yung puso meron po tayo. Glory to God. Pakibasa mo nga yung Genesis 12:2 hanggang 3. Ikaw na lang, Pepe. Genesis 12:2 hanggang 3. Ayan. Genesis 12:2-3. Sige, mas maganda. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ito ay pangako ng Panginoon kay Abraham. Pero sabi nga ng salita ng Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, kung anong pangako ng Panginoon kay Abraham, pangako din niya po sa atin yun. Kung anong ginawa natin sa kapwa natin, lalo sa mga pastor, ang liwanag po ng kanyang salita, sabi niya po dito, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Lahat ng mga ginawa nating mabuti sa ating kapwa, lalo sa ating mga lingkod ng Lord, mga pastor, ay hindi po yan lingid sa Panginoon. Alam po yan lahat ng Panginoon. Amen? At sabi niya po doon sa letter B, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo sa pamamagitan mo, pagpapalain mo. Ay,
Papalain ko. Pagpapalain mo ang anak mo Pagpapalain ko ang sa ating pagpapalain niyo. Oo, yun po. Kaya huwag po nating kung ano-anong sinasabi natin, lalo sa mga pastor po natin. Amen? Tutulungan, salamat po sa tulong po natin sa akin at sa lahat ng mga pastor po natin na we are very proud na meron po sila. Amen? Na nagtuturo po sa atin. Maganda nga yung merong tumatayo, kung wala nang tumayo dito na magturo po sa atin ng katotohanan, ay kanya-kanya na lang po tayo. Kaya mahalin po natin, pagpalain po natin yung pastor natin. Ngayon, maalala ko, birthday po pala ni Pastor Agner ngayon. Mamaya, meron tayong video na sasabihin natin, happy birthday, Pastor Agner, ganun po. Amen? Gawa po tayo ng video para sa kanya mamaya. Amen? Bakit po kailangan nating pagpalain o kaya mahalin ang ating mga pastor? Amen? Kasi ang mga pastor ay galing sa puso ng Diyos. Amen? Basahin po natin sa Jeremiah 3:15. Sino nakakita? Jeremiah 3 verse 15. Sige. Amen. Tagalog po yan. Sabi niya po doon sa Jeremiah 3:15, then I give you a pastor that came from my heart that will feed you with knowledge and understanding. Ang mga pastor po talaga, sabi niya doon sa liwanag ng kanyang salita, galing sa puso ng Diyos. Amen? Nakapagbilahal natin ang Panginoon, ang mga pastor, ang puso kasi ng pastor at puso ng Diyos ay isa. Came from my heart. Kung si Adan ay galing sa puti, si Eva ay galing kay Adan. Pero ang mga pastor hindi galing kung saan-saan. Sila po ay galing sa puso ng Panginoon. Kaya kung ano ang ginawa natin sa mga pastor, ginawa din po natin sa Panginoon. Kaya kung ano-ano lang yung pinagsasabi natin, wag po tayo maging islander, yung pinagtutulong-tulungan na kapag hindi narinig ng pastor natin kung ano-ano yung pinagsasabi natin laban sa kanya. Hindi po maganda yun kasi alam po yan ng Panginoon. Kung ano, kapag umiiyak po yung pastor, ang sinusugatan po natin doon ay ang puso ng Lord. Lagi po nating tatandaan, ano man siya, kasi ang mga we still human living in the flesh, marami po talagang mga pagkakamali, pero tignan na lang natin kung ano yung pinakamaganda na ginagawa niya para sa atin. Kasi marami talaga, amen? Marami tayong makikita, ganito siya. Hindi po ganun. Tignan natin kung ano yung, ako kasi, sa lahat ng mga nakakasama ko, hindi ko tinitignan yung mali nilang ginagawa. Ang tinitignan ko yung magandang aral, yung magandang samahan, yun yung inaalagaan ko sa bawat isa. Ganun po dapat tayo, hindi kung ano-ano na lang. Amen? Ayan nga. Tapos na po tayo. Sa ating conclusion, pakibasa mo mga doon sa 2 Corinthians 9 verse 10 hanggang sa 15. Yung mga hindi pa nagbasa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. 2 Corinthians 9 verse 10 to 15. Si Ate Gemma 10 verse 10. 9 verse 10. Verse 10. Sabi natin. Corinthians 9, Corinthians 10 to 15? 9, 10 to 15. 9 to 15, ito. Now that he that ministered said to the sower, both minister bread for your food and multiply your seeds, sow, and increase the fruits of your righteousness,
At sa Tagalog, ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinapakain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at madaragdagan ng mga bunga ng inyong katwiran. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhi at kapag ito'y tinanim, mamunga ito ng sagana. At yan ay walang iba kundi yung mga aral na tinanggap natin mula sa Lord. At yan ay walang iba kundi ikaw at ako. Amen. Doon na lamang po magtatapos ang ating balikan po natin ano po yung mga tatlong matatabang lupa na kailangan nating mahalin at linapin. Ito walang iba kundi ang ating mga magulang. Kung buhay pa ang ating mga magulang, ano pong dapat nating gawin? Ipadama na natin ang pagmamahal, pag-aaruga, kahit malayo tayo, padalhan natin sila ng pambili nila ng masarap na ulam. Amen. Ephesians 6:1-3. Ano po yung pangako ng Panginoon na ating aangkinin? Magiging mahaba at malawig ang ating mga buhay. Hindi po tayo maghihirap.